si Risa Ontiveros, Chair ng Akbayan Party, Chair ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, at Vice Chair ng Committee on Health. Siguro yung pinaka-comprehensive or Magna Carta Universal Healthcare Law. So, ang magiging epekto sana nito sa kalusugan ng mga Pilipino ay mas gagawing integrated o cohesive yung ating service delivery network para ang bawat Pilipino na sa UHC bill ay siguradong miyembro ng PhilHealth maka-access dun sa lugar na tinitirhan niya at sa pamamagitan ng isang primary healthcare provider. Kung kanino bawat isa sa atin ay magre-rehistro, makaka-access ng dekalidad at saka abot kayang health services kung hindi man libre. Tapos, yung iba't ibang building blocks o haligi ng isang universal healthcare system, health human resources, of course, regulation, governance, yung mismong service delivery network o yung mga health facilities, health promotion, at syempre yung financing o insurance sa pamamagitan ng PhilHealth, lahat ay may kani-kanyang mga reforma sa loob ng UHC bill. Yung mga naipasa din namin o naiuusad na mga piecemeal legislation, harinawa makatutulong din sa overall na kalusugan at kagalingan ng mga Pilipino. Halimbawa na nga, yung expanded maternity leave law ay layong dagdagan talaga yung panahon na makapagpagaling yung nanay na bagong panganak, siguruhin na malusog ang kanyang baby sa pamamagitan ng exclusive breastfeeding at bigyan din ng dagdag na panahon ang tatay na makapag-ambag din sa pagiging magulang sa baby. So yung kapapasalang na first 1,000 days bill ay naglalayo naman na siguruhin na yung kalusugan ni nanay mula habang siya'y buntis and therefore kalusugan ng baby sa kanyang sinapupunan hanggang sa ikalawang kaarawan ni baby. So first 1,000 days ng buhay ng isang bata ay nasa tamang antas para mahuli natin yung golden window of opportunity na malusog ang katawan ni baby at sa ganung paraan masigurado na yung buong potensyal niya bilang later on mag-aaral, manggagawa, empleyado, entrepreneur, isang mamamaya sa tamang panahon, maaring isa ring head of family ay masiguro na hindi ito mahulog sa malnutrition, stunting or wasting. Pagboto namin sa minority ng no sa extension ng martial law, para siyang isang malaking deja vu. Deja vu yung pag-brief ng defense official sa amin sa Senado, deja vu yung joint session na iyan. Dahil mula sa simula, wala naman talaga silang maigay sa amin na matibay na batayan ni sa ating konstitusyon, ni sa conditions on the ground na dapat na nagdeklara o mag-extend ng martial law. Kumbaga, lahat ng ginagawa nila sa ngayon ay kaya at dapat na nagagawa ng ating armed forces at national police, mismo ng presidente, sa ilalim ng mga karaniwang kapangyarihan niya at mandato sa ating konstitusyon. Ang nakakatakot ay ginagawa talaga nilang new normal itong batas militar sa Mindanao. Nagpa-practicean para sa buong bansa. Ang timing pa ngayon ay dagdag na banta dahil papasok tayo sa midterm election. President noong 1978, batas militar ni Marcos, interim batasang pambansa elections nung taong iyon, posibleng gamitin para paboran ang mga kandidato ni Presidente at gamitin din itong batas militar sa Mindanao na pigilin yung mga kritiko ni Presidente na magpapatakbo kami ng mga kandidato at partido dyan. Halos wala na kaming bagong argumentong masasabi laban dito sa napaka-bankrupt na ideya ng batas militar sa Mindanao. Kung noon ay napabagal na namin yung pagtakbo ng federalism campaign, federalism di umano, federalism kuno campaign nila. Palagay ko internally yung mismong makina nila ay babagal din dahil marami na rin kahit sa kanilang mga kaalyado ay excited na sa eleksyon. Nakapag-file na rin ang karamihan ng kanilang certificates of candidacy. Gayunpaman, hindi kami pwedeng magwalang bahala. Dapat alerto pa rin kami dahil hindi natin alam kung may anumang palusutin dyan biglaan. Pero ganun pa rin ang aming mga argumento laban sa federal charter na yan sa ngayon dahil masyado nilang minamadali. Hindi nila tinitignan yung mga ground tulad ng pagbuwag ng mga political dynasties at private armies at yung pangangailangan sa financial sustainability ng bawat federal unit. At higit sa lahat, ginagamit lang din ni Presidente itong federalism kuno niya para lalo
lalong ikonsolida ang kapangyarihan sa kanyang kamay. Ito po ako ng no dahil ang laki ng implikasyon ng paghati ng isang malaking probinsya sa tatlong mas maliliit katapat ng China na sobra ng agresibo at mayabang sa West Philippine Sea. Samantalang ang frontline ng ating archipelago sa West Philippine Sea ay yung Palawan mismo. Yung proseso ay malaking pagkukulang, hindi po nakonsulta ang karamihan ng stakeholder, yung Save Palawan Movement, yung Palawan NGO Movement, yung mismong obispo ng Taytay, si Bishop Juani, parish priest doon, na lahat nagsabing hindi kinonsulta ang civil society, hindi kinonsulta ang simbahan, hindi kinonsulta yung iba pang mga stakeholders, lalo na on the ground, na tumututol sa subdivision ng Palawan sa tatlo. Hindi sila naimbita sa aming pagdinig. And last but not the least, ang Palawan kasi ang site ng mga natatangi, napakahalagang mga batas tungkol. So, ano yung implikasyon nitong paghahati-hati ng Palawan sa tatlo? May epektong na papahina yung epekto ng mga batas na iyon. SEP sa Palawan, operation ng Palawan Council for Sustainable Development. Delikado yung kanyang mga implikasyon dahil ang Palawan na nga ang tinatawag na last frontier. Napakahalaga po talaga nitong parating na eleksyon, lalo na yung para sa Senado. Dahil nakikita po natin na halos ang Senado na lang ang demokratikong institusyon na natitira na hindi pa either na co-op o tuluyang napahina. Kumbaga dito na lang sa Senado tayo medyo may elbow room tayo. Mag-check and balance sa executive, mag-fiscalize sa isang napakalakas at overreaching na presidente. Kaya buong loob namin sa Partidong Akbayan at sa buong oposisyon na mag-hold the line para sa demokrasya sa Senado. Kaya ilalaban namin ng puspusan yung opposition coalition. Congressman on, kasama ko. Ang